sa almana. Oh. Tapos, yun nga, dahil volunteer, so hindi ka permanent, di ba? Alhamdulillah, may mga pakinabang naman kasi ang ating pinakahahangad ay yung reward. Kasi tayo bro, padamihan tayo ng reward. Padamihan ng reward. Yun ang pinaka-ano natin. At the same time, inihiling natin kay Allah Ta'ala na mapupunas ang ating mga kasalanan. Huwag tayong maniwala na meron tayong original sin. Di ba? Yung hindi pa tayo mga Muslim, yun ang paniniwala natin, di ba? Meron tayong original sin. So hindi ang Diyos hindi siya magiging salamatullah. Hindi siya magiging tawag dito justice pag ganun. Papayag ka bang magiging kasalanan mo ang kasalanan ng iba? Halimbawa sa panahon natin ngayon, yung utang ng mga naging utang natin, hindi pa tayo pinanganak, may utang na tayo, parang ganun, di ba? Yan ang nangyari sa atin, ito yung realidad. So, kaya ating ginagawa yung pag-volunteer, yung mga mabubuting mga gawa dahil doon sa gantimpala. Kasi naniniwala tayo na sa araw na paghuhukom, merong dalawang timbangan ng kabutihan at saka timbangan ng nagawa nating kasamaan. So, pinipilit nating maging mabigat yung timbangan ng kabutihan. Ala kulli hal, ang gusto kong bigyan ng share, salamatullah, sa hapong ito ay yung about sa, ito na nga, itong Laylatul Qadar. Yung Laylatul Qadar, di ba? Yung Qadar. Hindi yung Laylatul Qadar itself, bagus yung Qadar. Yung, ano ito? Ano bang Qadar sa Tagalog? Yung takda, no? Oo. So, lingid sa ating kalaman na ang Laylatul Qadar, isa yan sa mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon na tagapaglikha. Nilikha tayo niya Allah, hindi tayo niya pinabayaan. Nagpadala siya ng maraming nagpadala siya ng mga propeta. Di ba? At yung propeta, ginaid tayo kung paano yung dapat nating gawin. Dahil para tayo ay maligtas mula sa kapahamakan dito sa mundo, higit sa kabilang buhay. Ano bang kapahamakan sa kabilang buhay? Ano yun? Sino nakakaalam? Salamatullah. Impyerno, di ba? Impyerno na sinabi natin nung nakaraang tagpo natin ay yung tao sa impyerno, hindi na siya mamamatay at hindi niya rin mararamdaman yung pakiramdam ng buhay. Subukan yung i-figure out. Sige nga, imagine ninyo, hindi na siya mamamatay, tapos hindi rin siya makakadama ng siya'y buhay. Ang ibig sabihin nun, yung normal ba? Yung halimbawa tayo ngayon, di ba? Normal tayo, nakakahinga ng kahit halimbawa, nakakaupo ka ng, di ba? Maganda yung pag-upo mo. Nakakapag-isip ka sa buwan ng Ramadan, iniisip mo tubig, halimbawa, ganun. Di ba? Kumbaga, nasa matinong pag-iisip pa talaga. Normal. Oh. Pero doon sa impyerno nga po, subhanallah. Hindi ka na mamamatay at hindi mo ring mararamdaman yung pakiramdam ng buhay. Ito bigyan natin ng halimbawa para medyo may buhay, di ba? Maligayang buhay. Halimbawa, dito ka sa disyerto. Nakatira ka sa, madalas, yung tinitira dito, yung parang box, di ba? Lalo pa doon sa may mga, yung mga liblib na, mga box lang yun. Oh. Ano bang isa sa pinakamahalaga sa loob ng accommodation na dapat meron? Ha? Aircon, yun. Tinamaan, aircon. Oh. Ha? Saka na yan, second option. Di ba? Doon muna tayo sa aircon. Aircon muna, wag muna sa pagkain. Subukan nyo pag walang aircon, ano mararamdaman nyo sa loob ng accommodation na yun? Di ba? Parang di ka mapala, di ba? Imagine, sa mundo lang yun. Hindi yun 100% na init. Ano lang yun? Kumbaga, kurampot lang yun ng 1% na init. Imagine. Kasi ano bang pinakamainit sa kumbaga, yung normal na lamati, 100 degrees, di ba? Oh, hindi pa yun mabot ng kahit siguro ilang degrees lang yun. Pero anong nararamdaman mo? Hindi ka mapalagay, hindi ka nga makatulog eh. Di ba? Palagi kang balisa. Kasi bakit?
Kasi hindi maganda yung surrounding, yung ambience mo, di ba? Imagine mo pag doon sa impyerno yun. Forever na yun, bro, ha? Forever yun. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, forever yun. Imagine. Anong matindi, di ba? Kung hindi ka mabubuhay doon sa desierto, walang aircon, hindi naman permanent yun. Di ba? Hindi yun PCSO, walang kupas. Di ba? No? Pero talagang masasabi mong hindi ako mabubuhay dito. Sa Maynila nga dalawang buwan lang ako doon, sabi ko hindi ako mabubuhay dito. Grabe yung mga tao doon, iba yung sa araw, iba yung sa gabi. Sabi ko hindi ako sanay mabuhay ng ganito. Kasi sa Davao kasi, maganda doon, tahimik, tapos nung sa panahon ni Duterte, walang kahit maglakad ka ng gabi, maglakad ka lang. Lang. Oh. Ibig sabihin, safety siya. Siya Allah naman talaga ang nangangalaga sa, di ba? Sa lahat-lahat. Pero I mean, yung kumbaga bilang isang makikita natin na magandang sa Bisaya pa lang pagdumala, di ba? Pagdala sa lungsod. Oh, alhamdulillah. Ala kulli hal, ang Lailatul Qadar, mga kapatid, ay gaya ng sabi natin, isa sa mga malaking biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung gabi ng pagtakda. Ito yung tinatawag na takdir al-hawli o di kaya takdir as-sanawi. Sabihin, yearly na pagtakda. Yearly na pagtakda. So, sa gabing yan ay, kaya kailangan full blast. Sa pa lang, full blast. Di ba? Talagang ibigay mo na ng todo. Kasi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang magsalawat kayo. Pag marinig niyo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsabi kayo ng sallallahu alaihi wasallam. Huwag kayong maging kuripot. Di ba? Wala nang makakatalo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsamba. Masyaallah. Di ba? Pero sa buwan ng Ramadan, lalo na yung huling 10 ng gabi ng buwan ng Ramadan, talagang tatalian na niya yung yung izar niya, yung sinusuot niya pang ibaba. Sa atin, yung mga kanino-inuan natin, kapag makipaglaban sila, ganun yung ginagawa nila, tinatalian nila yung tawag dito? Kumbaga, full blast na yun. Nakuha nyo? Ganyan, kumbaga, ang gusto kong i-emphasize, yung pagiging full blast. Kasi yung mga ninuno natin, lalo na sa lugar namin, sa mga ninuno namin, mga Maguindanao, mga Tausog, kapag sila yung makikipagdigma na, yung talagang wala nang uwian, talagang tatalian nila yung nila. Yung itlog nila ganyan. Kasi iba kasi kasi sa pagtakbo, iba, di ba, pag nakaganyan, yan ang purpose doon. Salamat lang. Sana yung bro, yung 5-star na gulay. Mashallah, mamaya yun. So yun. So ganun ang ginagawa ni Prophet Muhammad, talagang full blast. Tapos ginigising niya ang kanyang mga pamilya. Ginigising niya. Kasi bakit? Kasi subhanallah, Lailatul Qadar bro, gabi ng pagtakda. Kung siya na propeta sa kanyang sarili, pinatawad na ni Allah ang kanyang mga kasalanang mga nauna at mga kasalanang magagawa pa kung meron pa siyang magagawa, halimbawa. Pero siya pang nangunguna na talagang nagsusumikap. Kasi bakit? Kasi gabi ng pagtakda bro, baka itakda niya Allah Ta'ala isa sa atin na maging kafir ulit. Yadan billah. Di ba? Kaya hingin mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na talagang, ya Allah, panatilin mo ako sa Islam. Ya Allah, patawarin mo aking mga kasalanan. Ya Allah, gabayan mo ang mahal ko sa buhay. Di ba? May mga pamilya tayo, alam kong mga balik Islam kayo, di ba? May mga pamilya kayo, mahal nyo sa buhay. At nahanap nyo ang tamang katuruan, ang tunay na makakaligtas. Siyempre, gusto din natin na, di ba? Gusto natin sila masama sa pananampalatayang ito. So ito na yun, bro. Ito yung isa sa mga pagkakataon na mag-full blast ka na dyan. Sa gabi ng ikasampung araw ng Ramadan. Kasi lalabas dyan ang Lailatul Qadar. Kung hindi mo man siya makikita, ang mahalaga ay, kumbaga, hindi ko siya sabihin magtaya ka ng lasto, I mean, kung magtaya ka ng lasto, taya mo lahat.
talagang manalo ka. Talawin mo lahat ng number. Pero hindi ko sasabi magtaya kayo, ha? Ano lang yun, paghahalimbawa lang yun, di ba? Kaya nga, ang mga salaf, sinabi nila, kung itinakda lang yung Lailatul Qadr halimbawa sa isang taon, isang beses lang, mag-aabang siya sa isang taon. Nagawa niyo, bro? Ibig sabihin, isang taon, gabi-gabi, mag-aabang siya sa Lailatul Qadr. Imagine, ganun katindi. Ito, bro, 10 gabi lang. Kumbaga, magaan. Nahabol niyo ako? Ha? Nahabol niyo ako, bro? Hindi ako tumatakbo, ha? Nasusundan niyo, bro, yung sinasabi ko? Ibig sabihin, ganun ka. Katindi itong 10 huling gabi na ito ng Ramadan. Kaya, pagsumikapan natin yung pagsamba dito, mga kapatid. Pagsumikapan natin. Oh. At the same time, yung reward dyan, liban doon sa dua, yung inihiling mo na tatanggapin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. At saka yung pagtakda, yung ibadat mo, bro, yung pagsabi mo lang subhanallah, or yung sabi mo lang Allahu Akbar, samtang nagsunat ka, anong ginagawa mo na pagsamba dyan? Katumbas niyan ay higit pa sa 83 years and 4 months na pagsamba. Higit pa doon. Kaya nga, sabi natin, yung tayo na, kahit ako sa liwas, Muslim ako, born Muslim ako. Oh. Ilang taon ako sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula nang ako naging akil balig, hindi pa palya-palya pa. Kasi siyempre, namuhay ako sa lugar ng mga Christian eh. Sa Davao, mga Christian yan, bro. Yung mga kapitbahay namin, Christian. Dati, at saka tawag dito, kung nagsiselebrate ang Christian, nagsiselebrate din sila, hindi sila napapahuli. Oo, namamasko din sila. Kaya nabuhay ako sa ng Christian, kaya hindi ko masisiguro talaga na yung mula akong naging akil balig hanggang ngayon, talagang masabing ma-perfect yung ginagawa natin pagsamba. Kumbaga hindi tayo tiyak, ilang taon na ako, halimbawa ngayon, medyo hindi ko sabihin yung edad ko. 36, di ba? O ilang taon na ako. Simula ako ng akil balig, halimbawa sa 10 years old, kasi 10 years old, ang lalaki, papaluin na yun pag hindi magsala. Di ba? So imagine. So kahit sabihin na natin, bro, na bago yakap ka sa Islam, 5 taon ka na sa Islam, nakakasiguro ka ba sa 5 taon yun, talagang na-fulfill mo yung mga pagsamba? At nakakasiguro ka ba na tinanggap niya Allah Ta'ala? Hindi, di ba? Pero itong 83 years and 4 months, sure ka. Sure ka, kasi sinabi na niya Allah Ta'ala di ba? Na ang katumbas ng pagsamba mo dyan ay higit pa sa 83 years at 4 months. Isang gabi lang yan. Isang saglit lang yan. Lailatul Qadr. Isang tasbih mo lang yan. Allahu Akbar. Kaya, wag natin sayangin yung Oh. Pwede ka matulog, pero gising ka naman, tapos tasbih ka naman, or magbasa ka ng Quran, or magsunat ka, or magtahajjud ka. Lahat na ng uri ng pagsamba, gawin mo na dyan. At pinaka-target natin talaga ay mapanatili tayo sa Islam, mapatawad tayo ni Allah Ta'ala, at gabayan ng mahal natin sa buhay, kamag-anak natin, mga kaibigan natin, kapitbahay natin, yung mga dinadauhan natin. Kasi reward din sa'yo, bro. Every time na ikaw yung naging dahilan ng pag-Muslim niya, may ganti. Kasi yung nga, gaya ka na sabi ko, ang ating ginagawa dito ay paramihan ng mga mabubuting gawa. Biruin mo, dahil sa habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay binigyan pa tayo ng mga bonus. Yun, Lailatul Qadr, bonus na yan. So, ang gusto kong kasi tanggap naman natin yung Qadar, ang gusto kong sandal lang, baga, sabi pa ni Ustad Amir, baga, hit and run lang, baga mabilisan lang. Yung kung paano natin paniniwalaan yung magtakda. Ito, kailangan isapuso't isipan niyo ito bilang mga Muslim, kinakailangan maging tama yung paniniwala natin sa tinatawag na Qadar. Kailangan tama. Meron siyang setup na yun yung susundin mo para maging tama yung paniniwala mo sa Qadar. Okay? Kailangan hindi ka na lumabas sa babanggitin ko ngayon, inshallah ta'ala. Ito, sa akida to. Itong usapin sa Qadar, bro, sa akida, sa paniniwala ito. Tayo mga Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaa, Salafi sa panahon ngayon, ay merong paniniwala sa Qadar na ito rin yung paniniwala ng mga naunang mga Muslim, mga sahaba, mga tabi'in, at saka kung henerasyon na mga sunod pa sa mga tabi'in. Ito yung pinakatama. Kasi maraming naligaw nito, bro.
Sa paniniwala sa qadar, maraming naligaw. Tayo bilang isang Ahlus Sunnah wal Jamaa, Muslim, huwag tayong lumabas sa ganitong paniniwala. Okay, number 1, para maging tama yung paniniwala natin sa qadar, kinakailangan tanggap mo sa puso't isipan mo na ang qadar, ang itinakda na yan, bago pa yan mangyari or nangyari na, ay alam na yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha nyo? Bago pa yan itakda bro, bago pa tayo pinanganak, bago pa kung ano yung sasabihin ko ngayon, ha? Sheikh, ilang taon Sheikh? 50,000 years? 15,000 years bro, bago pa tayo likain, alam na ni Allah ta'ala na magsasalita ako ngayon sa harapan nyo. Nakuha niyo bro? So yan ang unang-unang paniniwala natin ng mga Muslim. Paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, paniniwala ng Salafi. Nakuha niyo? Huwag niyong tanggalin dyan. Itanim niyo sa puso niyo. Na bago pa mangyari or ipagtakda or itinakda ang isang bagay, or tayo na yung ebidensya. Alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang una. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha bikulli syai'in alim. Totohanan siya Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng bagay ay kanyang nalalaman. Maraming dalil, isa-isa lang. Oh. Pangalawa, al-kitaba. Ibig sabihin yung nakasulat. Saan yun? Quran nga, saan yun? Saan? Sino nakakalam? Saan yun? Sa Lawhin Mahfud. Sa Lawhin Mahfud ay nakalagay na lahat ng talaan doon. Oh. Lahat nandun. Halimbawa, si Brother Isa. Nakalagay na doon kung kailan siya nag-Muslim, kailan siya magmu-Muslim. Nakalagay na doon. Tayo. Nakalagay na doon. At paniwalaan natin. Kung anong mangyayari sa ating buhay, bro, anong mangyayari sa ating buhay, decision mo yan o hindi mo decision. Pinili mo yan o hindi mo pinili. Ginusto mo yan o hindi mo ginusto. Kung ano yung mangyari sa'yo, nakasulat na yan. Paniwalaan mo yun. Nakuha nyo? May mga bagay kasi na, hindi ko naman ito pinili Di ba? Pero nakasulat na yan. May mga bagay na, ito yung gusto ko, pero bakit ito yung lumabas? Di ba? Ganon. May mga bagay na ito yung gusto ko, tapos ito rin yung lumabas. Lahat ng yan ay nakasulat na doon. Kailangan mo paniwalaan yan. So yung hindi ko kunyari, hindi ko naman ginusto to, shirt po ba yan o hindi naman po? Ano bro? Yung kunyari, yung paniniwala na lahat po nakatakda bago pa man mangyari. So kunyari, sasabihin ko po na, ano ba yan, hindi ko ginusto to, bakit ganito ang nangyari? Anong bagay na hindi mo ginusto bro? Wala naman po, like example lang po, parang, sa kunyari, Okay. So, kaya nga napag-aralan or tinatalakay ngayon yung akida or yung qadar para kung ano yung gagawin mo na tama. So, ang gagawin mo ay tatanggapin mo siya. Hindi mo siya ginusto pero nangyari na. So, bilang isang mananampalataya, dahil itinakda yun ng Diyos na may kapal or si Allah subhanahu wa ta'ala, ginamit ko lang yun kasi pag nadadawa ko sa hindi Muslim, yun ang ginagamit ko Diyos na may kapal. Di ba? Pero, ala kulihal, tanggapin mo bro. Sabi mo, hindi ko ito, tanggapin mo. Tanggapin mo. Kasi bilang isang Muslim, kabilang yun na dapat mong paniwalaan yung pagtanggap. Masama o mabuti? Alhamdulillah. Sahih. Sino nakakapag ng iman dito? 6, di ba? 6 yun, di ba? Paniniwala kay Allah, paniniwala sa, di ba? Yung pinakalas, paniniwala sa itinakda sa Kanya. Mabuti man o masama. So, ibig sabihin, tanggapin mo yun. Kasi kapag hindi mo tatanggapin, ibig sabihin, hindi ka pa naniniwala. Ibig sabihin, nireject mo yung haligi. Kasi kapag isa yung tinanggal mo doon, nireject mo yung haligi. So kapag nireject mo yung isa doon, so kasalanan po yung pag-isip po ng gano'n. Kasalanan ng tao yung kapag mag-isip ka ng gano'n. Sabi ni Prophet Muhammad sallam, ang lahat ng masama ay hindi kay Allah. Sabihin, masama yun. So hindi yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat kay Allah ay mabuti. Pag mag-alagay na akida, ipapaliwanag natin yan. Or ipapaliwanag ng sino magturo sa ng akida. Ang mahalaga yung magtuturo ay alim or ustad ng Ahlus Sunnah wal Jamaa para mapaliwanag sa iyo. Pero doon mo malalaman kung paano yun. Paano yung specific niya. Ang mahalaga sa ngayon,
Paniwalaan natin kung ano yung mangyayari sa atin na mabuti at saka masama. Pinili mo man o hindi pinili, tanggapin mo yan. Kasi kabilang yan sa haligi ng pananampalataya. 6 yun, di ba bro? Yun yung pinakalas. Ang pananampalataya sa itinakda, ang mabuti man or masama. Di ba? Na kailangan paniwalaan mo yan. Kasi pag hindi mo paniwalaan yun, foul. Okay? Nakakatakot. Halimbawa naman yung ano, tama ba sa kadaw yung halimbawa, isang tao, adik tapos yung manote na, pinatay. Kadaw ng bata yun. Oo, kadar yan bro. Hindi pa siya yung, Kadar yan bro. kung hindi adik itinakda. Tinakda yan bro. Kadar yan bro. Sabi ko sa'yo bro, yung mga specific na ganyan, mapag-aralan yan sa akida, sa kadar. Kasi ate, ang babanggitin ko lang, yung mujmal, ibig sabihin yung generally na paniniwalaan natin, kung paano natin paniwalaan. Yung mga specific na yan, pag nag-aaral ka bro, mapag-aralan mo yan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Dinakda yan. May mga specific na usapin na ganyan, paano yun? Bakit siya Allah? Bakit hindi pinahintulot? Di ba? May mga, bisa napabisip tayo, bakit pinahintulot niya Allah yung masama? Mga ganun, di ba? Oh, kaya kapag nag-aaral kayo, kaya pag-aaral kasi step by step. Hindi bigla na doon ka agad tatalon, di ba? Kasi hindi, malay mo, wala na palang maapakan yun, di ba? Pagtalon, diretso, bang! Yung mga hindi natin yung mga Christian, Hindi kapanalig. mga Christian. So, masasabi rin natin na kadar nila. Kadar yan. Yung nga sabi ko sa inyo bro, lahat ng mangyari, mabuti at masama, kadar yan. May mag-shirk, may mag-Muslim, may tumalikod, may bumaliktad, di ba? Lahat na yan bro, kadar. Ngayon, kung gusto mo malaman, paano nangyari, bakit ganun? So, kaya sabi ko sa inyo, mag-aral kayo, pagpatuloy kayo mag-aral. Kasi doon pag-uusapan yung specific na yan. Dito, hindi natin siguro kasi medyo mahaba-haba. Medyo mahaba-haba. Oh? Ito yung ating pagsasama-sama ito, itinakda to. Itinakda ito. 50 years bro. Yun ang sabi ko yung tinanong ko sa kayo na yung hadis, di ba? Sa Hiyul, ano yun? Kung yung kamali, sa Hiyul Muslim yun. Oh. 50 years bro, bago pa tayo likain, bago pa likain itong kalangitan at itong kalupaan, natakda na. Pero kung gusto niyo malaman kung paano naging, kasi maamis ka talaga. Subhanallah. Matindi talaga ito si Allah. Kasi bakit? Paano natin hindi matacharge si Allah ang masama? Kapag nag-aaral ka ng akida, maunawaan mo yan. Lalo pat ang pag-aaralan mo, yung akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Maunawaan mo yan kung bakit ganun. Salamat lang. Maunawaan mo yan bro. Oh. At ito, itatalaki ko lang ngayon kung ano yung paniniwalaan natin na generally. Patungkol sa word na tinatawag na kadar, yung pagtakda. Yun yung pangalawa, yung kitab, yung nakasulat doon sa Lawhil Mahfuz. At wala nang makapagbago doon. Nakatakda na lahat doon na. So, sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At saka yung hadis, yun. Yung 50 years. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano man ang mangyayari sa atin, mangyayari dito sa ibabaw ng mundo, ay nakatakda na yan, nandun na yan sa libro, nandun na sa Lawhil Mahfuz, nakasulat na yan doon, or itinakda na yan ni Allah subhanahu wa ta'ala bago pa likain. Sa Quran bro. Oh. Ibig sabihin, bago pa likain, itong lahat, itong pag-uusap natin ngayon, ulitin ko, itong pagsasalita ko sa ngayon ng nawa ay magkaroon ng kapakinabangan, di ba? Hinihiling ko magkaroon ng kapakinabangan. Nakatakda na ito bro, naisulat na ito bro. Ganyang kapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. So kung gusto natin malaman kung bakit ma-specific, ang advice ko magpatuloy kayo ng pag-aaral. Yung mataas-taas na naman na ano, kasi mapag-aaral itong ganito sa mataas-taas na andas na naman. Tapos na kayo sa Usul Salasa, Arba al-Masail, Kasbus Syubahat. Ito, mapag-aaral ito unang-una sa kitab na Aqidatul Wasitiyah at mga kitab pa ng mga iba ng kitab ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Depende. Kung gusto mo talagang kasi yung pag-aaral bro ng mga 2 years bro, talagang talaga yan. Kumbaga, iniisa-isa talaga yan. Kasi sa pag-aaral kasi bro, meron kasing mga word dyan na may kasamang mga tinatawag na grammar na pag-aaralan din yun. Tapos pag-aaralan yung mga salita ng mga nauna, kung paano nila iunalawa, ganun. Kaya umabot ng 2 years. Diba? Pero kung more on shortcut, ang mahalaga, nakuha mo yung punto, madali lang. Oo. So yun yung pangalawa bro na paniwalaan natin bilang mga Muslim, bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Salafiyun sa panahon na to, na maniniwala tayo na lahat ito nakatakda at nakalagay na sa Lawhil Mahfuz. Pangatlo ay
Mashi'a, ibig sabihin, yung pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung merong mangyayari mabuti at saka masama, kung hindi yan ipahintulot ni Allah ta'ala, hindi siya paniwalaan mo yun. Yun yung ikatlo na paniwalaan natin. Nakuha nyo? Tapos, hindi ko na bambagitin yung dalil kasi mahaba, ang mahalaga na iparating natin at naunawaan. Ang mahalaga naunawaan nyo, yun ito yung pinakapuntos dito. Kung gusto nyo talagang mas marami pa kayong matutunan, yung sabi ko, magpatuloy kayo ng pag-aaral at sa pag-aaral na specific lang sa akida, halimbawa, doon na matatalakay. Ipapaliwanag daw kung gusto mo itanong. Bro, bakit may mga masasama, bro? Bakit siya magkaroon ng kasalanan kung itinagdada sa kanya, di ba? Ito, idea ko lang ibigay sa inyo. Pero totoo. Ito yung mga umiiko sa utak natin. Di ba? Kaya pag ginag-aralan mo yung akida, doon mo na maunawaan. Yung atin dito ay yung mujmal, yung general na kung paano natin paniwalaan ito. Okay? Pero kung sino na nagdag, pag-aralan nyo yun. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pangatlo na ba yan? Pangatlo, yung walang umiiral dito at walang tawag dito, iiral, liban na lamang na sa kapahintulot nino. Kapahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti man yan or masama, hindi yan iiral kung hindi kapahintulot nino. Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, ito na yung last but not the least. Tama ba yun? Last but not the least. Narinig ko lang yan, ginagaya ko lang yan. Hindi naman ako marunong ng English eh. Ang paniniwalaan natin na walang ibang tagapaglikha, liban na lamang sino? Paano yung lumikha ng cellphone? Paano yung lumikha ng airplane? Sino yun? Si Allah pa rin yun. So paano mo yun yan? So kanina pag-aaral na akida bro, doon mo malalaman na si Allah din pala talaga lumikha. Kasi doon mo malalaman yung specific niya. Ito lang general lang to. Na ang lahat ng umiiral, hindi umiiral kung hindi pahintulot ni Allah Ta'ala. At ang lahat ng meron ngayon, nakikita at hindi nakikita, nararamdaman at hindi nararamdaman, malaki, maliit na bagay, ano pa man dyan, lahat ng yan ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang anumang katiting bro, or piraso, lahat ng yan ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong apat na to, kinakailangan ay paniwalaan ito para maging tama yung paniniwala natin sa tinatawag na hindi Laylatul Qadar bro, Qadar. Binanggit ko lang yung Laylatul Qadar kasi kumbaga napapanahon, di ba? Kasi Laylatul Qadar ngayon, so kabilang yung sa pagtakda. Yun yung tinatawag na pagtakda yearly. Meron kasing pagtakda bro, may yearly, may daily. Yun yung pagtakda. Tapos, Laylatul Qadar, ang pagtakda dyan ay yearly. Kaya sabi ko, full blast natin yung pagsamba natin. I-full blast natin yung panghagulgul natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at si Allah ta'ala higit na nakakaalam sa ating saloobin. Kasi bakit? Doon sa paniniwala natin sa Qadar. Una ay, si Allah ta'ala ay nalalaman niya ang lahat-lahat. Walang nakakatakas sa karunungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, kung ano yung iniisip mo, kung ano yung gusto mo sabihin, nalalaman niya ni Allah. Kahit hindi mo pa isipin bro. Hindi ka pa ipinanganak bro. Alam na niya Allah subhanahu wa ta'ala sa edad mo na 40 or 30, ito yung sasabihin mo. Advance masyado. Allahu Akbar. Di ba? Kasi yun yung tinatawag natin na ilm o alim. Ibig sabihin, isa yun sa mga dapat natin paniwalaan. So, apat yun. Sino naka-memorize? Sige nga. Salamat Allah. Pero wala. Tawala bro, tawala. Sige bro, ipasok mo bro. Huwag na natin palabasin, ipasok mo. Salamat. Sige bro, ipasok mo bro. Sige bro. Tuloy ka bro, tuloy. Yun. Open mo bro. So apat yun tandaan nyo yun. Una-una, kaalaman. Maniwala tayo na ang lahat-lahat ay nalalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa nangyayari, alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, naisulat na. Lahat ng mangyayari bro, naisulat na. Okay? Tapos pangatlo, pahintulot. Di ba? Kung ano man ang mangyayari, dahil yan sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ano ang hindi mangyayari, ibig sabihin, hindi pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo. Pangapat, ang lahat ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mo, si engineer yung gumawa ng bahay na yan. Di ba? Ganun, di ba? Di ba lahat nasa Qadar na, di ba?
ipagdarasal natin o ipagduluan natin. Masya Allah, napakagandang tanong. Merong isang sahaba bro, nagtanong din ng ganyan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi ka sahaba. Nawa ay mabilang tayo mabilang tayo sa ano, sa mga sa tawag ito, sa mga pagsamba at pamamaraan ng mga sahaba kasi sila yung sinusunod natin eh. Sila yung naka-preserve ng kaalaman ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga naging teacher nila tapos in so on, tuloy-tuloy na yun. So yun ang hinahangad natin. Merong hadis si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi ng isang sahaba, kung nakatakda na pala lahat ya Rasulullah, bakit pa tayo nagpapagod? Di ba? Sinabi ni Prophet Muhammad SAW, nabagitin natin bro nung unang meeting natin, di ba? Sinabi niya na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda ng isang tao, kung saan ang magaan sa kanya, ibig sabihin, doon siya nilika. Kung magaan sa kanyang gumawa ng gawain para makapasok ng impyerno, ibig sabihin, doon siya. Kung magaan sa kanyang gumawa ng mga gawain, ikapasok niya sa paraiso, ibig sabihin, doon siya. Nakuha niyo? Yun na, gets? Ibig sabihin kasi paraiso at saka impyerno. Okay? Kaya tayo nag-iibadat o gumagawa ng pagsamba kasi ito yung gawain ng mga tao makapasok ng paraiso. So kung magaan sa'yo na gumawa ng pagsamba, gumawa ng mga pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumawa ng kabutihan, pag-iwas sa mga pinagbabawal, ibig sabihin ay nabilang ka doon sa makakapasok ng paraiso. Kasi yun ang ginagawa ng mga tao makakapasok ng paraiso. Ngayon, kung magaan naman sa'yo ang paggawa ng mga scam, ano pa ba dyan, ng mga karuman-dumal ng mga krimen, pagnanakaw, pagiging salot sa lipunan, ha? Sa atin, marami na salot doon. Yung mismo namumuno sa atin, salot. Yadang billah. Di ba? Meron ba akong nabasa doon sa na nakakaya daw kasi sinuko natin yung natin, di ba? Nakakaya nga, totoo nga. Totoo yan. Yung pride natin, di ba? So, yan ay nakaprogram na lahat yan. Nakaprogram na lahat. Paniwala natin yan, nakaprogram kay Allah. So, yun bro. Kung sa tingin mo, kasi nakatanda na lahat, pero may pasubali si Prophet Muhammad SAW. Kung ang isang tao ay nilikasya ni Allah Ta'ala na makapasok ng paraiso, tandaan yan, madali lang sa kanya gawa ng mga kabutihan at saka pagsamba. Kung ang tao naman ay prepare talaga na nilikasya ni Allah makapasok ng impyerno, magaan lang sa kanya gumawa ng mga kaligawan. So, timbangin natin bro. Naniniwala tayo sa kadar at merong pasubali si Prophet Muhammad SAW. Ulitin ko, ang tanda ng makapasok ng paraiso ay magaan lang sa kanya gumawa ng pagsamba, gumawa ng mga kabutihan, gumawa ng pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tao makapasok ng impyerno, sabi ni hadis ito sahih. Magaan lang sa kanya gumawa ng kasalanan, in short. So tanda yon na makakapasok ng impyerno. Magaan lang sa kanya na gumawa ng kasalanan. So hanggang dito na lang. So nawa ay magkaroon yun ng sure. Ayan naman si Sek natin magsagot. Yung tungkol sa nangyayari sa Gaza, halimbawa na, itinakda na yun, di ba? Kadar na yun. Bro. Bakit kailangan natin iduwa yung mga bagay na nangyayari? Tinakda. Bakit bro? Nagduduwa tayo. Unang-una bro, inutusan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala magdua. Nakuha mo? So yung pagdua, gaya na sabi ko kanina, yung pagdua ay kabilang yung sa gawain na makakapasok ng paraiso. Kasi pagsamba yun eh. Nakuha mo? So kung ginagawa mo yun, wag mo nang bulin yung sa isip mo, nakakawa yung mga bata doon. Wag mo, kasi tinakda yun. Yung isipin mo sarili mo. Kung yung ginagawa mo yan, yung sabi sa hadis na gawain niya na makapasok ng paraiso, ibig sabihin, hindi nakla ka para doon. Minsan kasi iniisip natin, yung ginuguluhan yung isip natin ba? Yan bro, kasi masasaktan tayo kasi bilang isang Muslim, tanda ng pagiging Muslim natin ay nasasaktan tayo kapag yung kapatid natin ay nasasaktan. Kasi hadis yan. So tanda yun ng ibig sabihin ay ikaw ay mananampalataya. At kapag magaan sa'yo na ang gawain ng pagsamba tulad yung mga dua, kasi utos din sa atin ni Allah SWT na magdua tayo, ay at the same time, didinggin niya Allah Ta'ala yun. Didinggin niya Allah yung dua mo. Halimbawa, gusto mo na magdubatin sa kanya yung tulong. Di ba? Didinggin niya Allah. Utos niya Allah, sunan ni Prophet Muhammad SAW, yung mga ganung gawain. At the same time, tanda yon na gumagawa ka ng kabutihan kasi tanda yon na preparation ka doon sa mga tao makapasok ng paraiso. Doon sa hadis. Bro. Hindi ka pa satisfied bro. Siguro alam ko hindi ka satisfied. Nakikita ko sa mata mo eh. Pero